Grabe, lakas ng ulan. Walang tigil. Yan o, lubog na. Ayan, 2:37. Kaya ako makatulog sa lakas ng ulan. Usually pagka Sunday, maaga ako natutulog. Tapos magpapatanghali ako ng gising. Kasi nga, day off, rest day. Pero sa ganitong sitwasyon, kailangan kong gumising ng maaga. Actually, hindi na ako nakatulog sa sobrang lakas ng ulan. Kaya ibig-ibig kong lumusong nung time ng sobrang lakas ng ulan. Pinigilan lang ako ni Mrs. Kasi nga, 2:00 lang yun. 1:30 o 2:00. So nagpaliwanag na ako. Kaya eto, kailangan nating magmanat ng buto kahit araw ng pahinga. Ganun talaga. Ika nga eh, kung di ka magtsatsaga, wala kang nilaga. Wala na kaya nun. Wala na yung dilim eh. Puno yung sangkao. Malamang may tubig yung sitaw ng gym squad. Kailangan nilang lusungan ito. Ayan o, mahina sa tubig ang sitaw. Oh, tapos masisikatan ng araw. Eh yari yan. Kailangan sila lumusong. Day off nila ngayon eh. Grabe yung ulan nung 1:00, 2:00, 3:00, 4:00. Buhos talaga. Ayan o, puno. Yung talong hindi ko na masyadong inaano eh. Sabi ko wala nang pag-asa talong. Itong ampalaya, kasi yung talong mababa talaga yon, mas mababa siya. Naalala ko itong mga bagong tanim. Mag-iinda yan kahit pa paano. Yung ilang araw yun, 3 araw, halos 3 araw yung ulan. Ito pa isa, yung sitaw ni Daki oh. Lusot naman ah. Maganda yung tubo. Ayan oh. Sana maarawan ngayong maghapon para makasurvive sila. Sisingit din yan kung sakasakali. Magtsatsaga lang si Daki, bantayan. Hindi pa natamnan yun doon sa dulo eh. Yan, bali 1 kilo po pumasok dyan, kagaya nung kasing dami nung sa gym squad. Kaya lang ito pinakapalan ko. Sabi ko sinsinan mo, isang dangkal lang ang pagitan. Tapos doon sa dulo panibagong 1 kilo siguro. So 2 kilo si Daki o 2 kalahati. Tinutukan yung makina italong. Kaya ang palaya, ala tubig. Ano po yung palaya nyo? Yung nakababa naman na po. Wala na no? Wala na po na. Medyo malakas po kasi naging ulang gabi. Oo, walang tigil eh. Lalo na sa amin, hindi nga ako nakatulog. Gusto ko lumusong na 2:00 sa madaling araw. Eh okay naman. Pag tigil ng ulan, wala na. Kaya lang kahit pa paano, mag-iinda yung ugat niyan. Kahit namang daling halaman, pag nababad sa tubig eh iindahin pa rin yan, tas masisikatan ng araw. Medyo lulungkot ng konti yan. Yung kay Saldi okay naman. Ganda ng tubo. Tingnan to, hindi masyadong inaakit ng fungus, pero nagka-fungus na yan konti lang, naagapan. Tinutukan ng makina ni Don Don to. Ito kasi yung taas niya na to, mataas pa, medyo mataas yan eh, may pag-asa pa yan eh. Pero hindi sa gawin wala na. Yan, dito siya nagtapon no. Parang bumabalik yata. Bumabalik eh oh. Maisara nga.
okay pa naman sila. Ayan o. Kaya naman yan, madaling bumaba yung tubig oh. But still meron pa rin naninimot. So asahan natin yung mga susunod na pitas, atras yan kasi yung mga papalabas na bunga naapektuhan niya ng malakas na ulan, asin talagang buhos, malakas sa buhos tapos walang tigil, halos magdamag. Kaya nag-iinda pa rin yan kahit pa paano. Ano yan, dasal ko kagabing may madaling araw, sabi ko Diyos ko tama na po yung ulan. Natatakot din ako, hindi lang dito sa Ampalay, yung pagbaha, biglang pagbaha, yun din ang iniisip ko. Kaya panay ang dasal ko kagabi, sabi ko Diyos ko sana po tumigil na, tama na po. Ayan, okay na. Mukhang itong maghapon na to ganyan na lang, hindi na sobrang dilim. Sabi ko ngayon pala ako babawi, ngayon pala ako tumama ng magandang presyo tsaka magandang bunga. At inaasahan ko yung mga susunod na pitas natin tumaas pa yung presyo ng ampalaya, kasi nga sa ibang lugar 1 linggo na umuulan, siyam na. Dito sa amin 3 days tuloy-tuloy. So hopefully tumaas yung presyo lalo. Well, maganda na yung presyo, pero kung mas maganda kung umabot ng 80, 100, bawin-bawi tayo dito. Ito yun na, safe na, medyo ano na yung loob ko, panatag na. Ala ko kasi alam ko namang mataas to itong lugar na to, kaya lang syempre yung ganung ulan talagang kahit anong lugar magkakatubig sa ulan na yun. Ito yung halos kalahati ni Dondon na to, mataas pa to. Meron pa tayong konting pag-asa dyan kahit paunti-unting pitas lang. Itong kay Saldi na to, mataas to kung ikukumpara natin sa magkabila, sa farm 2 tsaka dito sa Talungan. Mas mataas tong kay Saldi, pero mas mataas tong sa amin. Kaya ang nangyayari dyan, pag malakas ang ulan, dito ang takbo talaga. Pansinin nyo kay Saldi, wala rin tubig kahit na magdamag na buhos ang ulan, kasi ang lupa pag ganun, mataas siya doon, pababang ganun. Kaya maganda yung flow ng tubig, diretso. Pag tumigil ang ulan, isang oras lang, wala na. Pero still, nag-alala pa rin ako. Hindi biro yung ulan na yun, natakot na rin ako. Hindi lang sa Ampalaya, yung bang bigla na lang, wag naman sana, bigla na lang bumaha. Pagka ganyang lalo na sa ibang lugar, siyam o 1 linggo yung ulan dire-diretso, marami pong farmer ang maapektuhan, yung magugulay. Kaya malamang itong kay Saldi na to, tatama to ng magandang presyo. Biruin nyo po yung walang tigil na ulan na yun. Kung may papalusot natin, gaya na sabi ko, kung ito makakalusot, tatama to ng magandang presyo. Ganda naman ng tubo, kailangan lang talagang bantayan. Oh, pantay-pantay sila Dito tayo gagawa ng, dapat nung isang araw pa, kaya lang wala nga tigil ang ulan. Papakalabaw namin to, gagawa tayo ng aripit na malalim-lalim dyan para tong dito ang takbo ng tubig sa gitna na to. Gawa tayo ng malalim-lalim dyan pagka kaya na ng kalabaw. Actually dito yung sentro ng takbo ng tubig, kaya lang masikip.
dito madadali kasi yung ampalaya. Dito malapad-lapad, pwede tayo dyan gumawa sa gitna. Ayan na naman, aruy. Pero ganyan na lang yan, di nakagaya kagabi na malakas kasi wala nang dilim eh, hindi na madilim masyado. Malaking tulong din tong sangka na to eh. Ito si Patrick lumusong. Hindi mo sinama yung mga kasama mo? Ha? Ba, lulubog yung sitaw nyo. Bari mo na yung kapote mo, Trek. Wala lang ulan para hindi mainit. Ito medyo mataas to eh. Yan yung gawin doon, talagang may tubig. Pagdating sa ganyan, kailangan sagaan lang. Kailangan nakatuto ka, lalo na pag tagulan. Yan, kumuha ng 3 obra si Saldi para itaas yung mga talbos. Balik pag naarawan yan, mabilis yan, parang hinihipan yan. Kaya lang patabain na yan kasi ayan o, ayan, pasinin nyo guys, maganda na may dahon. Kaya lang pasinin nyo, maliit yung talbos, patabain na yan. 2 weeks hahalo na yan o baka 10 days. Ganda ng dahon eh oh. Pupulungin ko lang muna ng ano yan, triplet. Kala mo hindi tali eh. Sabi nga ko nila ano, dynasty. Kala mo dahon ng mistisa eh. Ano yung itsura ng bunga? Ganyan po kasi yung dahon ng mistisa. Ito, itong hindi siya dark green. Ano yung bungang papahaba, kala mo. Pero ito talaga yung dahon ng talia, dark green siya. Ayun, talbos niya maganda yun. Ay muna tayo. Magkaalmusal muna kayo. So, ganyan po mangyayari pag maulan. Yung mga unang bunga hindi nagtutuloy. Ayan, nababakong. Hindi na po tutuloy yan, madilaw na. Sobra sa ulan. Kaya maraming ganyan. Asahan natin yung mga susunod na pitas eh atras ng konti. Pero yung ganyang nadiligan tapos naarawan, bilang lang tayo ng ilang araw. Yan ang gustong gusto nila. Huwag lang talaga yung mabababad sa tubig. So imagine nyo guys, itong ampalayahan namin mahigit 1 hektarya kasama yung kay Saldi. Pag umaga yan, lilibutin ko yan. 1 hektarya mahigit. Yan, simula doon sa dulo hanggang dito. Ilan po yan? 21 na tudling po yan. Nililibot ko yan araw-araw. Lalo na sa umaga. Pagdating ko dito, kung minsan di pa ako nakakapag-video, libutin ko yan. Titingnan ko yung mga bunga, itsura nila, kung may sakit, kung may fungus, para at least nakamonitor tayo.
Mapapansin niyo naman po yung ano, yung ampalaya. Unang titingnan natin diyan yung talbos, yung dahon. Ayan, yung mga ganyang klaseng dahon, maganda po yan. May nakita na kayong dot kailangan na mag-spray. Ayan, maganda po yung dahon na yan. Ano kasi medyo kumbaga nasisiyahan ako pagka maganda yung tanim. Nakikita ko sila, masaya na ako. Kita ko yung itsura nila maganda, tas may mga bunga na. Doon pa lang ano na yung pakiramdam ko, panalo na. Tapos kung minsan bago kami umuwi, lumilibot ulit ako. Lalo na pagka halimbawa pitas bukas, kinabukasan, lilibutin ko po lahat yan. Para at least alam ko kung may idea ako kung may mapipitas ba tayo o wala. Exercise na rin. Kaya para sa akin napaka-importante nung yung papasukan mong pagkakakitaan or business. Kailangan yung gusto mo rin, yung nag-i-enjoy ka rin, hindi yung porque kikita ka papasukan mo, hindi. Kailangan passion mo rin para at least kikita ka na, nag-i-enjoy ka pa. Minsan sumisilip si Haring Araw. Kasi lang ako dito sa nalis na yung bakod dito, nalis na yung mga yero. Nanganak daw yung isang kambing, tingnan ko lang. Naalis na siguro ni tata yung mga yero dito. Daming palaka. Hindi sila makalabas, maulan. Kinukuha na lang ng sakate ni Kuya Tirso. Ayan ang farm mo, ano, pastulan ng kambing. Parami na naman ni tata yung manok. Yun, ito daw yung nanganak, yung kabayo yung parang kabayo. Saan na yung anak mo? Ayun na, sa loob. Yun o, mayroon pala siyang kwarto dun Hello. Safe ka dyan Ito yung mga kailan lang pinanganak ko. Yan, dami nang nadagdag. 4, 5, 6 na yung nadagdag sa kambing natin. Ito, haba ng tenga Hello. Paunti-unti dumadami na sila. Haba ng tenga Ito buntis to mukhang buntis to Pagka i-dispose ko yung mga lalaki. Kasi iniwasan natin yung yung tinatawag na inbreeding. Yung sila-sila na lang. So kailangan nating ibukod yung lalaki o kaya ibenta. Tapos magpapalit tayo ng potro ng lalaki. Dapat na to 30 meron
meron tayong ang lakas ng hangin. Merong namatay na dalawang bagong panganak. Yun nga yun kasi yung sila na lang magkakapatid, mahina yung kambing. Si Kuya Tirso ay nakakamiss din ang farm mo, ano? Hindi tayo pwede magtanim dyan. Tagaraw pwede, susunod na Tagaraw ang palayan natin yan. Kaya lang ang diferensya kasi niya, kahit Tagaraw dumadating yung tubig ng irrigation, pwede taasan na lang yung tudling. Kailangan kasi dyan pag nagtayo ka ng balag, sulit makakapagtanim ka dyan isang wrapping lang, tag-ulan na, so hindi masyadong sulit yung balag. Tuloy muna ako guys, half day para makapagpahinga. Ay pahinga rin pag may time. Sunday naman ngayon medyo okay naman yung tanim natin. Oops. Oh, teka. Dito. Pahinga rin pag may time, hindi yung puro halos 7 days a week nasa sa farm ako. Ito yung pagkakataon ko para makapagpahinga kahit half day lang. Iwasan natin ang putik. Ayun, umikat na yung araw. Pinlatay, makatutok kitang makina. Lila tayo, matas lang. Hanggang bukas malago na yung panahon. Tinulong ko ka rin. Layo. Na chuita susi ka rin. Likwana ita susi ka rin. Kaya pansinan tayo. Bawas lang ng putik para hindi mag-build up. Medyo nakakapagpahinga ako ng merong konting peace of mind. Okay guys, kita tayo na sa next video. Maraming salamat. So,